Meron akong good news, meron din akong not so good news, mga kabumbum pao. Ang tanong, anong gusto niyong unahin ko dito sa mga ibabalita ko? Siyempre, yung pinaka-importante yung unahin natin, yung chismis tungkol kay Casimero. At updated na ba kayo? Baka hindi pa, ha? Pa-comment nga kung updated na kayo at kayo magkwento sa akin. Kasi dahil mukhang mas marami kayong alam. Speaking of updated, gusto ko lang sabihin din sa inyo, Manny Pacquiao, mukhang talagang tuloy-tuloy ang pagbabalik po sa boxing at tuloy-tuloy din ang pagbabalik pati sa ranking. Nirank na po siya ng Ring Magazine. Pang ilang kaya si Manny Pacquiao? Pag-usapan po natin at syempre, bitin kayo kay Manny Pacquiao dahil na-draw. Bitin din ako dahil si Jerwin ng Kahas dapat makakalaban dun sa card na yun pero hindi po natuloy. Kaya ngayon, may laban na si Jerwin ng Kahas. Tuloy na po. At sa tingin ko lang, ito, no joke sa tingin ko, pinakamalakas na Jerwin ng Kahas sa makikita natin sa 122 pounds. Ayaw maniwala? I-explain ko sa'yo. Mag-intro lang ako, Pag-usapan natin lahat yan ngayon. Here comes the boom, boom, pow, pow, Cast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original Pow. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, nagbabalik ka na naman sa channel ko. Ibig sabihin, naghahanap ka na naman ng pawang katotohanan lamang. Aminin mo na, tama ba ako? Anyway, ganun pa man, para hindi po kayo naliligaw at least tunay na balita lang, ipakipindot na po yung notification bell kasi nagsusumbong si YouTube sa akin, hindi pa daw naka-notify lahat . Pakipindot na po. Simulan na natin ang usapan at syempre sa mga baguhan po dito, baka sakali may baguhan, pa-comment Ilalay ko, babasahin ko yung comment, i-comment nyo lang baguhan kayo dito at syempre, kasi meron na ba tayo? Ako po si Pau Salud, I will try to be fair as much as I can, At ito na, kasi ako sa totoo lang guys, personally, si Pau Salud po, personally, ako po ay talagang inip na rin na makita po si Casimero na umakyat sa taas ng ring para makipaglaban. Real talk yan, totoo yan, walang halong biro, Kasi alam mo kung bakit. Kasi pagod na pagod na ako sa mga issue na lumalabas ngayon sa tungkol dito kay Casimero at kung akala nyo yan ang pag-uusapan natin, yung mga chismis na yan, nagkakamali po kayo. Wala akong pakialam sa personal na buhay ni Casimero. Ang sa akin lang, boxing lang. At syempre pagkatapos po nung mainit na baligan ni Casimero at saka ni Elijah Pierce, nabuhay na naman ang mga Casimero fans. At karamihan po sa kanila ay excited talaga makita ang pagbabalik ng angas ng Pilipinas. Kayo excited ba kayo? Anyway, yung mga tunay na fans na mas gusto pong makita si Casimero sa loob ng ring kaysa naman makipagbangayan sa social media, yan ang mga wini-welcome ko dito. Wag na natin pakalman yung personal na buhay nila, yung nangyayari, kung ano man yung nangyayari po sa loob ng Team Casimero ngayon. Ang masasabi ko lang, matik, abang-abang na lang. Hindi ko lang siguro pwedeng i-share sa inyo kung ano po yung mga nangyayari dyan kasi hindi naman yung boxing. Pero ang gusto ko i-share sa inyo, sa tingin ko, ito po, papaalala ko lang, malapit na po ma-lift ang suspension ni Casimero. October po yan. At expected ko na makakalaban yan uli. At naniniwala ako, ito personally, walang halong biro, naniniwala po ako kahit na magalit sa akin si SB, yung mga katropa nating vloggers, personal na opinion ko po, naniniwala po ako na may kukuha pa rin sa kanyang promoter. At ayan kahit na minsan matigas ang ulo ni Otol, sa akin lang, maganda talaga pag-usapang pag lumalaban si Casimero kaysa chismis. Sana, kaya lumaban ka na Casimero, tagal naman kasi, At yung Casimero versus Pierce, ito po yung real talk dyan, Malabo po yung mangyari,
yung pagpo-post ni Cuadro Alas, it's my boy, huwag na po kayo umasa na mangyari po yan. Ang sa akin lang dapat mangyari, ito, yung totoo ha, dapat lumaban muna si Casimero ng isang activity fight bago si Pierce, kung sakali man na mapag-isip-isip po ng kampo ni Pierce, ang Knuckleheads o ang OTX or kung sino man yung promoter ni Casimero na paglabanin sila. Kasi kung ako yung kukuhanin na promoter ni Casimero, hindi ko kagad laban kay Pierce yan kasi magaling naman yan eh. At pero syempre alam naman natin, Cuadro Alas ng malakas kasi alam naman natin karamihan po ng boxer pag matagal nang hindi nakakalaban, kailangan ng activity fight. Pero si Casimero, immortal yan. Hindi yan kinakalawang. Ang problema lang, sinisebo ng konti. Peace! Well, totoo naman, nagbibiro lang ako, pero medyo tumataba na talaga si Casimero. Tingnan mo to, ha? Ito po yung picture niya sa Cebu nung bumisita siya sa Villamor Boxing Gym. Nagpo-promote siya ng Payentog, which is, I also support, no? Payentog yung gamit ko sa isa kong gloves. Payentog yan, ano? Pero konting papawis lang, tanggal yan siguro, no? Tanggal yan at medyo tumaba na naman talaga ulit si Idol eh. Kaya nga yan ang problema talaga eh, no? Kailangan magsimula na mag-training at mag-diet para iwas sa issue sa timbangan, ano? At alam kong magkakalaban yan pagkatapos ng suspension. Ang masasabi ko lang, sa tingin ko, malaki pa rin ang kanyang appeal sa mga Japanese boxing fans and promoter. Dahil syempre, inaway niya si Inoue. Talagang pwede pa yan. Pinaka-posible talaga yan. Pero wala pa pong official announcement. So, ulitin natin. Abang-abang na lang kung sino ang promoter, manager, trainer. Teka, trainer? Naku, may bago bang trainer si Casimero? Parang feeling ko, hindi, wala. Malabong mapalitan niya si Jason. Kasi si Utol yan eh. Siguro lang, like I always said, sana magdagdag sila ng Otol, conditioning coach. Yung papahirapan si Casimero. Yan, parang katulad ng ginagawa kay Kenneth Luber ni Alex Ariza kay Kenneth Luber. Yung mga ganyan na mga kailangan ni Casimero. Kasi pag ganyan ang condition ni Casimero, talagang matindi, alam mo na. Matik na yan. Kaya, for now, I just wanted to let you know na malapit na malift on suspension at ako'y naniniwala lang na talagang mapapalaban pa yan dahil talaga namang kahit na galit sa akin yung mga fans, alam kong nagtitiwala pa rin kayo sa akin at pawang katotohanan lang. So, speaking of next fight na tayo, kalimutan muna natin si Casimero, abang-abang lang tayo sa kanyang next announcement. Pero magkakalaban yan. Mark my word. No? Japan sa tingin ko lang. Speaking of next fight, may nakita akong video na si Manny Pacquiao. No, Manny Pacquiao po ay nagsha-shadow boxing na ulit. Mukhang nagsisimula na talaga ng maaga si Manny Pacquiao sa kanyang training camp kasi last time nabitin daw siya sa 2 months no? Ano kaya ibig sabihin nito? Simple lang, expect nito, ang ibig sabihin nito, expect mo na talagang tuloy-tuloy ang karera ni Manny Pacquiao at mukhang pati Ring Magazine ay believe na ulit kay Manny Pacquiao. Nakarank na siya ngayon. At alam mo ba kung anong rank niya? Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito po ang rank. Rank number 9 sa welterweight ranking. Kung nanalo siya dito kay Barrio, siguradong mas mataas pa to. At sa tingin ko lang yung mga sanctioning bodies po, yung WBC, ilalagay na yan. Nagsabi na nga si Mauricio Sulaiman. Tingin ko, WBA, kung Rolly Romero, kung championship, baka nakalagay na yan. IBF, WBO, lahat na ilalagay na yan. Wala na siguro magreklamo o iiyak kung bakit si Manny Pacquiao bigla na lang napupunta sa ranking Kaya kung ako sa'yo, mag-ipon ka na ng pambili ng pay-per-view or tickets papuntang Las Vegas kasi by the end of the year, mukhang Pacquiao lalaban na uli. At sabi nga ng kakilala natin soon, baka may announcement na naman si Manny Pacquiao. Parang feeling ko kaya hindi pa siguro nauwi to si Manny Pacquiao sa Amerika at pa basketball pa doon, pa training na doon. Baka may press tour na agad. Ibang klase, no? Tank Davis na ba? Or Rolly Romero? O Barrios? Ang rumors, yung dalawa na yan pero may nakita ko, Tank Davis daw, baka mag-retire. Tapos itong si Rolly Romero,
hinaharangan po siya ni Ryan Garcia. Sabi ni Ryan Garcia, no, tayo dapat ang maglaban. Galing sa injury to si Ryan Garcia. Pagkatapos sasabihin niya, tayo maglaban, Rolly, hahamunin naman niya si Manny Pacquiao. Parang pumila-pila kayo kay Manny Pacquiao. Ito si Ryan Garcia. Kung nanalo lang sana siya sa kanyang huling laban kay Rolly Romero, di siya na. No? siya na kaso wala. No? Speaking of wala, again, that's the news about Manny Pacquiao. Speaking of wala, walang duda na sa tingin ko pinakamalakas na Jeremy Nangkaha sa 122 pounds ang makikita natin. Ibig sabihin, super bantamweight. At alam naman natin lahat na nabitin tayo sa laban sana ni Angkahas kasi dapat siya undercard sa ni Manny Pacquiao Pero ngayon, tuloy-tuloy na. August 2 sa US, August 3. Ang laban niya at ang mga kalaban niya si Ruben Dario Casero. Ayan, ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Ruben Dario Casero ang kanyang kalaban. At may kartada na, 13-4-0. At syempre, ang former world champion natin na si Jerwin Angkahas, may kartada pong 36-4-2. And huli siyang natalo ni Takuma Inoue sa, alam ko, ano pa tong laban na to medyo sa mababang timbang pa yung laban na to. 118 kay Takuma Inoue. At after nun, umakyat na ng timbang si Jerwin. At ngayon, i-expect ko, after that, ito na yung pinakamatindi niyang kalaban sa 122. So, but I expect this sa laban na ito. I think sa nakita ko kay Jerwin Angkahas, naniniwala ako na knockout. And ito pong si Jerwin is one of the candidates of Sean Gibbons to potentially get. Ito malaki pong potential na itong si Jerwin Angkahas ay makabalik ulit sa world title contention sa 122 pounds. Especially yung hinihintay natin na pag-akyat po ni Naoya Inoue. Feeling ko kasi parang Dragon Ball yan Pag bitawan ni Inoue ng yung kanyang belts, agawan na lahat. At tingin ko marami pong Pilipino ang magkakaroon ng opportunity na makuha yung belt na yan. Ang aking prediction, Jerwin Angkahas by knockouts. Agree ka ba? Excited ka na ba?